Naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit kahit ang dami mo ng gamit, pakiramdam mo ay may kulang pa rin? Bumibili ka ng bagong gamit, panandali ang saya. Pero pagkatapos ng ilang araw, ang bagay na iyon ay isa na lang sa mga tambak. At ang tambak na iyon, lumalaki. Nagiging bundok ng mga damit na baka sakaling isuot, mga librong babasahin balang araw, at mga gadget na napaglumaan na ng panahon. Hindi ito isyu ng pagiging magulo o tamad. Ito ay isyu ng sikolohiya. May mga bitag sa isipan natin na nag-uudyok sa ating mag-ipon. Ang tawag dito ay cognitive biases. Mga shortcut ng utak natin na madalas mali ang dinadaanan. Unang bitag, ang endowment effect o epekto ng pagmamay-ari. Kapag pag-aari na natin ang isang bagay, automatiko, tumataas ang halaga nito sa ating paningin. Hindi dahil mas maganda ito, kundi dahil atin ito. Isipin mo yung luma mong t-shirt na may butas. Para sa iba, basahan. Para sa'yo, may sentimental value kahit hindi mo na sinusuot, kaya nahihirapan kang bitawan. Hindi mo tinitingnan ang tunay na halaga nito ngayon, kundi ang halaga na idinikit ng utak mo dito. Pangalawang bitag, loss aversion o pag-iwas sa pagkawala. Ayon sa mga psychologists, ang sakit ng pagkawala ng isang bagay ay doble ang tindi kumpara sa saya ng pagkakaroon nito. Mas natatakot tayong magkamali sa pagtapon ng bagay na baka kailanganin natin kaysa sa discomfort na dulot ng kalat. Kaya naman iniipon natin ang mga just in case items, mga kable ng charger para sa phone na wala na, o mga manual ng appliances na nasira na. Ang utak mo ay nakaprogram na i-prioritize ang pag-iwas sa pagsisisi. At ang kalat, ang nagiging collateral damage. Pangatlong bitag, decision fatigue o pagkapagod sa pagpapasya. Kapag mas marami kang pagpipilian, mas nauubos ang mental energy mo. Ano ang isusuot ko? Anong gagamitin kong tasa? Saan ko nilagay yung ano nga ulit yon? Bawat tanong, gaano man kaliit, ay kumakain ng iyong willpower. Kaya pagdating sa desisyon na magbawas ng gamit, pagod na ang utak mo. Mas madali nang sabihing, hayaan mo na lang dyan. Ang kalat ay hindi lang pisikal. Ito ay mental noise. Ingay na nagpapahina sa kakayahan mong mag-isip ng malinaw. At ang huling bitag, sunk cost fallacy. Ang sayang naman mindset. Ito yung paniniwala na dahil gumastos ka na ng pera, oras, o effort sa isang bagay, kailangan mo itong panindigan. Kahit wala na itong silbi, yung gitara na binili mo para matutong tumugtog, pero inaamag na lang sa sulok. Sayang ang pinambili ko, sabi mo sa sarili mo, pero ang totoo, ang pera ay wala na. Ang tanging natitira ay isang bagay na kumakain ng espasyo at nagpapaalala sa iyo ng isang naudlot na plano. Kaya paano lalabanan ang mga ito? Paano mag-iisip tulad ng isang matalinong minimalist? Hindi ito tungkol sa pagtatapon ng lahat ng gamit mo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng tanong. Unang hakbang, labanan ang endowment effect sa pamamagitan ng pag-frame sa tanong bilang isang tagalabas. Huwag mong tanungin, gusto ko ba itong itapon? Sa halip, itanong mo, kung makikita ko ito sa tindahan ngayon, bibilhin ko ba ito? O kaya, magkano ang babayaran ko para makuha ang bagay na ito kung wala ako nito? Kadalasan,
Ang sagot ay mas mababa kaysa sa inaakala mo. Ito ay nagre-recalibrate ng utak mo upang makita ang tunay na utility ng bagay, hindi ang inflated sentimental value nito. Pangalawang hakbang, gamitin ang 90-90 rule para labanan ang loss aversion. Tingnan mo ang isang bagay at tanungin ang sarili, ginamit ko ba ito sa nakalipas na 90 araw? Kung hindi, ituloy mo ang tanong, gagamitin ko ba ito sa susunod na 90 araw? Kung ang sagot sa parehong tanong ay hindi, malaki ang tsansa na hindi mo na talaga ito kailangan. Bigyan mo ito ng permiso na umalis sa buhay mo. Ang rule na ito ay nagbibigay ng konkretong batayan sa desisyon. Inaalis ang emosyon at ang what if na takot. Pangatlong hakbang, bawasan ang decision fatigue sa pamamagitan ng container method. Magtakda ka ng limitasyon. Halimbawa, lahat ng libro mo dapat magkasya sa isang bookshelf. Lahat ng tasa mo sa isang shelf sa kusina. Kapag napuno na ang container, may dalawa kang pagpipilian. Tumigil sa pagbili o magbawas para magkaroon ng espasyo. Ito ay nag-o-automate ng desisyon mo. Ang tanong ay hindi na kailangan ko ba itong itapon, kundi alin ang mas mahalaga sa akin? At para sa sunk cost fallacy, tanggapin mo ang katotohanan. The money is gone. Ang pagpapanatili sa bagay na iyon ay hindi magbabalik ng pera, oras, o effort mo. Sa halip, patuloy ka lang nitong sisingilin ng renta. Ang iyong espasyo at kapayapaan ng isip, isipin mo ito bilang isang tuition fee. Nagbayad ka para matutunan na hindi mo pala gusto o kailangan ang bagay na iyon. Lesson learned. Move on. Ang minimalism ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kulang. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga hadlang. Bawat bagay na aalisin mo ay hindi isang kawalan. Ito ay isang bawi. Pagbawi ng espasyo, oras, at mental energy. Hindi mo kailangang maging extreme. Hindi mo kailangang mag-ari lang ng 10 bagay. Ang kailangan mo lang ay maging intentional. Tanungin ang sarili sa bawat bagay. Nagdaragdag ba ito ng halaga sa buhay ko? Kung ang sagot ay isang malakas at malinaw na o, panatilihin mo. Kung ito ay isang alanganing baka, marahil oras na para magpaalam. Sa huli, ang pag-aalis ng kalat sa iyong bahay ay simula lamang. Ang tunay na layunin ay alisin ang kalat sa iyong isipan para magkaroon ng espasyo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Mga karanasan, relasyon, at paglago. Simulan mo sa isang drawer, isang shelf, isang maliit na sulok, at panoorin kung paano ito babago hindi lang sa iyong espasyo, kundi sa paraan ng iyong pag-iisip